celebrating and commemorating the goodness. At how many years nakalipas sa mga gawain ito pinagpapala mo, malapay no? To the personally brave and the pastor and time prophet of God, bless and with the most servant. To deliver the great love and bless the breath and the biggest spell, I bind Satan cast out, hinder his right time, Lord. In Jesus' name, amen and amen, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, I give all the highest praise, glory, honor, and thanksgiving to our loving God, our dearly adoring Savior, Jesus Christ. And I give double honor, respect to our dearly beloved Venerable Evangelist with the Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and treasure the blessed teaching and memories of Blessed Pastor Lina Comon Almeida and all beloved children and the whole Almeida family. And to all my co-workers present here in province of Bukidnon, all beloved brethren came from different station here in Bukidnon and also in brethren from Kidapawan City. Niya sila, palakpakan natin Panginoon. And my beloved wife, my children, my co-workers, brethren from CDO, na mga choir, mga instrumentalists, at salamat sa Panginoon na gidala tayo dito sama-sama upang ating purihin, sambahin ang ating pinagmamahal na Panginoon. Palakpak sa ating beloved visitors, niya sila karon, sa ating beloved webcast viewer who watching right now throughout the world. Salamat sa ating Panginoon na tayo po naka-live streaming po tayo ngayon, mga minamahal. Ilista nyo po yung ating website, www.tmcim.tv/CDO. Kaya kailangan malaman nyo yan, mga kaigsunan, para may mga Wi-Fi kamusyong balay. May magawain tayo every Wednesday, Friday, and Sunday sa CDO, kundi ka makapag-visit kayo sa ating website para makapanood kayo. Amen ba? Ulitin ko GMCI, small letter po yun. GMCIM.tv/CDO. Pag pindot nyo yan sa Google, may search, lalabas na po yun ang Gismo Crusade, Cagayan de Oro City. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya una makita yung ating home sa main church sa Manila, sa Amoranto po, yun ang pinaka-home natin nga website. Then mayroon po list of streaming, makita nyo pong Baguio City, Cebu City o Cagayan de Oro City po. Sa Luzon, Baguio City, sa Visayas ay Cebu at sito sa Mindanao tayo po ay sa Cagayan de Oro. Yan po, naka-plus po, yan o. gmcim.tv/cdo.html. Lista niyo po yun para every Wednesday, 5:30 in the afternoon tayo mag-umpisa sa CDO, 5:30 po yun, matapos pang 8:30 to 9. Then every Friday overnight, 9 o'clock in the evening, mag-start ang ating streaming, live streaming, matapos yan mga 4 o'clock in the afternoon, in the morning, Sabado. Pag Sunday po, 8:30 in the morning po, yan pong start natin ang gawain doon sa dako ng Cagayan de Oro. Yan po mga schedule natin po. Para makahuman ka muna ng service rito, maaga, pwede pa po kayo makapanood ng ating live streaming para kamo po ay madugangan ang inyong kaalam, papalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? So, happy church anniversary to all of you in Bukidnon Province. We're celebrating the 10th year anniversary, Maramag Bukidnon Station, 25th Valencia Outstation, napakatagal na pala. 11, Malay-Balay Outstation, then 19, sa Lawagan, Quezon Outstation. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pinagpala, imagine 25 years. 10 years, 11 years, 19 years, hindi po basta-basta po yun. Kung sa mga tao, ay mga binata at ulit-tao na yun. Amen ba? Hindi na maloko po yun. Marunong na manguyab. Iba yan, naminyo naman ganin, asawa na. Amen ba? So, hindi natin masabi mga bata pa tayo. Lahat po tayo ay matatanda na. Tigulang na po tayo, so matured sa paglingkod po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung taong matured, matanda na, may sapat ng edad pag-iisip, hindi na po siya pwede maloko. Alam niya na yung masama at mabuti. Amen ba? Amen. Siyempre, pag may edad matanda ka na, hindi ka na uminom ng gatas, kape na yon.
Minsan, matapang pa na kape. Amen ba? Para hindi ka makatulog. Eh kung gatas yun, makatulog ganyan. Amen. Kaya ang Kristiyano na mahilig magkape, palagi gising yan. Malakas sumigaw. May mga gatas pa iniinom niyo. Yung Kristiyanong uminom ng kape, malakas sumigaw yan. Ulit yan. Yan. Hindi lang pala yung uminom ng kape rito. Mga bata pa rin pala kayo. Yung mga matatanda, sumigaw ng praise the Lord. Ang ibig ko sabihin, matanda na tayo sa spiritual. Imagine 25 years, matanda na yan. 19 years, matanda na. Even ba? 11, 10, hindi pa natin masabi bata. Matanda na rin yun. Marunong na magnakaw yan. Amen? Marunong rin bang bulay yan. 11, 10 ngayon, mga bata ngayon, 11, 11, ako magluluko na. Gadruga na yan, nagasyabo na. Maloko mo ba yun? Marunong magsyabo. Hindi mo na maloko, siya ang mangluloko. Ibig sabihin sa Kristiyano, may sapat na po tayong pag-iisip, matatanda na po tayo. So wala na pong pagmahay, wala na yung pangluod, wala na pangmahay, pagtampo o sa Tagalog, wala na yung pagkatisod-tisod, pandul-pandul, wala na. Bakit? Matatanda na po tayo. Alam na po natin gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Alam na natin tama't mabuti. Alam may sapat na po tayong kaalam na malaman natin ang salita ng Diyos na tayo po'y magpatuloy maglingkod sa Panginoon. Dahil bakit? Alam na po natin yung ating pagkapuntahan, langit. Nalulungkot ako, may mga Kristiyano hindi dumalo ngayon, anniversary. Yung mga hindi dumalo ngayon, yung mga Kristiyanong mahilig mangluod. Mahilig magbahay. Kaya ipaabot yun lang sa mga pamilya na wala dito. Sinabi ni Ordained Preacher, mahilig ka magmahay. Mahilig ka magmahay, mangluod. Pag magmahay sa isang preacher doon sa Balay-Balay, lilipat sa Valencia. Pag magmahay naman sa Valencia, lipat sa Maramag. Pag magmahay naman sa Maramag, maglipat sa Salawagan. Ano bang Kristiyano yan? Kung sa Manok yan, kung sa Ilonggo, langka-langka. Ilonggo ba? Ang tawag sa manok yan, langka-langka. Kana bang wala sa sariling pugaran? Dito mangitlog sa hindi niyang pugaran. Ang tawag yan sa manok, langka-langka nga manok. Ano sa Bisaya yan? Anong tawag sa manok yan? Ano bang wala sa sariling pugaran? Ayaw mangitlog sa pugaran niya, mangitlog sa ibang pugaran. Ano bang tawag yun? Ha? 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 Nagkabuang? Lalo masakit yun na. Huwag na lang nagkabuang, brad. Medyo, huwag natin gamitin. Ha? Naglatagaw. Naglatagaw. Medyo okay pa yung naglatagaw. Amen. Pero yung sabi mo nagkabuang, nalahin ng ulo yan. Kaya tandaan nyo mga minamahal, yung Kristiyano wala sariling pugaran. Wala sariling tatayuan sa buhay kung saan siya. Ang tawag yan sa manok, nagkabuang o naglatagaw. Kaya pasensya na kayo. Ganun ako mag-preach, prangka talaga. Dahil mahal namin kayo. Minsan-minsan lang po tayo nagkita, every anniversary lang. Ha? Pumunta kayo sa dako ng CDO, ika-25 natin, hindi po namin kayo nakausap. Dahil napakaraming tao, kapatiran, marami kaming nasikaso. Sa nagaganunan lang tayo, babay-babay, smile-smile na lang, kung kamusta. Iba nga, hindi hanap ko, hindi ko na makita kung saan eh. Hindi ko na nasikaso, kumain na ba kayo? Ano, iba nga. Sabi, Ordeno, kumain na kami, nakain namin, sudan lang, wala kanin. Sabi ko, hindi bali, basta may makain ka. Yung kabila naman, Brad, kumain na kayo, okay lang po, kumain na kami ng kanin, walang ulam. Sabi ko, ano ba nangyari? Dito, ulam ang kinain, walang kanin. Dito naman, kanin lang, walang ulam. Kung sabi ko, okay lang ba? Baka natisod kayo. Ay, hindi po. Grabing revive namin. Misa wala ng pagkain. Tuwang-tuwa, galak na galik. Eh, bakit po? Sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Yun ang Kristiyanong tunay. May makain o wala at may makain. Hindi po siya ng luod na titisod. Hindi po siya nagtatampo, nagmamahay kung sa Bisaya. Marunong magpasalamat. Mayroon ang wala. Marunong pasalamat. Bakit importante? Sapat na po sa atin yung dapat ay makontento sa kaligtasan na ating natanggap na libre.
Kahit wala kang makain, sapat na linigtas ka ng Diyos. Binago ang buhay mo. Pinagaling yung karamdaman mo. Linutas ang problema mo. Iningatan ka ng Diyos. Noon wala kang bahay. Ngayon binigyan ka ng bahay. Grabe! Wala kang sasakyan, binigyan ng sasakyan. Terribleng pagpapala. Magtampo ka pa? Hindi ka lang nakamusta? Hindi ka lang nasmailan, magtampo ka na? Hindi ka lang natagad na pansin, magtampo ka na, magbahay ka na? Pero binigyan ka na ng bahay ng Diyos. Pinagbabahala ka na ng Panginoon, binago ka na. Meron pa dapat ipagtampo mo? Siyong kapwa, ipagbahay, ikatitisod mo? Wala. Sabi ng Biblia, be content what you have. Kaya yung wala dito, nagbahay yun. Ipaabot nyo sa kanila. Sabihin nyo Silabi ni Bernard Opie, hindi ka nagdalo dito sa Garmersare, nagbahay ka raw. Para hindi mawalang pagbahay mo, bumalik ka sa gas station na dinaluhan mo. Huwag ka magmanok ng langka-langka. Huwag ka sa mas manok nagkabuang kung naglatagaw. Amen? Amen? Yung asawa, doon sa Lawagan ng Gasimba, yung bana sa Valencia, pwede ba yun? Paglinggo, pagbaba nila, imbis magsama, nag-split sila. May dahilan. Dahil bakit? Nagtampo doon sa kapatiran. Naman, tigulang ka na, matanda ka na, tatampo ka pa. Nako, hindi ka ma-rapture. Pag Kristiyano kang mahilig, magmahay, mahiubos, mangluod, magtampo, hindi ka ma-rapture. Bakit? Mayroon pong hinanakit sa puso mo na natili. Saya lang yung pagsamba mo sa Diyos, hindi ka marunong magpatawad sa iyong kapwa, mayroon kang hinanakit. Kung wala kang hinanakit sa iyong kapwa, harapin mo yun. Brad, I love you, sorry, yakapin mo, halikan mo pa. I love you with the love of the Lord. Hindi ako dadalo doon, kasi pag makita ko yung brother, kumukulo yung dugo ko. Yung pagkakarniro ko, parang maging aso. Baka makasuka pa, kumakain ko pa ulit. Amen. Hindi po tayo katulad ng aso. Sa Biblia, ang Kristiyanong tunay katulad ng karniro. Tupang-tupa. Yung karniro, palakpakan mo lang yun, lumalapit sa iyo. Wisulan mo lang, lumalapit sa iyo yan. Yung kanding, birahin mo, manikad. Manungay pa. Nawa, mga patiran, walang kanding dito sa ating grupo. Lahat karniro. Mga kanding, sumigaw ng praise the Lord. Tingnan mo. Hindi talaga mawala. Sa grupo ng karniro, may mga kanding talaga. May mga manok talaga nagkabuang at naglatagaw. Ulitin ko. Mga karniro, magsinggit praise the Lord. Nakabantay na. Ulitin ko. Mga suspension, Sumigay kayo ng praise the Lord. Kita mo, mahina yung praise the Lord nyo. Nagbabantay kayo kung anong sabihin ko. Kanding ba o karniro? Iyon ang bantayan nyo, mga minamahal. Ang Kristiyano hindi pwede pula-puti. Puti ka palagi. Amen? Hindi katulad ng octopus. Ano ba yung octopus sa Bisaya? Kugita. Yung kugita, pag dumaan sa batong puti, maging puti ang kulay niya. Pag dumaan yumakap sa itim na bato, maging itim din ang kulay niya. Ganun po yung kugita. Nawa, walang kugita ng Kristiyano dito. Marami na kong example. May aso, may karno, may kugita pa. Sunod, mayroon pa, pinakagrabe. Leon. May Kristiyano bang leon dito? Pag maging leon ka, kaparehas mo sa Satanas. Ang leon umaatungal araw-gabi, hindi natutulog.
naghahanap ng kanyang matukob. Nawa, walang leon dito. Puro karniro. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ang ating pag-aralan ngayon, bakit sinabi ko to, ang Kristiyano dapat maging kontento ka sa buhay mo. Contentment. Ano bang ibig sabihin ng contentment? Ang contentment meaning the state of being happy and satisfied. The state of being content. Parang the state of being happy. Pag kontento ka na sa buhay mo, palagi kang happy. Palagi kang satisfied. Wala ka nang hahanapin pa. Amen? Amen? Kontento ka na eh. Bakit nga ba kailangan maging kontento ka? Kahit wala ka nang makain, kontento ka na. Bakit? Yung kaligtasan sapat na. Maghanap ka sa buong daigdig ng katulad tong kongregasyon, Diyos Bukusid, wala ka makita. Totoo po yun. Sa Amerika, sabi ni Beloved Tit, Almeida Smith, Beloved Tit, second daughter, Beloved Pastor, Mamin Madela. Sabi niya, Kuya, alam mo, nagkaroon ng convention yung mga apostolic words sa Amerika. May isang pastor na Meksikano. Ay, hindi, Mexican siya, pero ang apelido niya parang Chinese. Mayroon siyang halos 50 ka-station, dala niya siyang pinaka-leader. Hindi niya pa nakilala, hindi niya pa nakita ng personal nating beloved pastor. Binigyan lang siya ng ating Divine Grace magazine. Nung nabasa niya, nung nakita sila ni Beloved Tit sa convention, linapitan, sabi niya, excuse me, you are the daughter of Bishop Almeida? Yes po. You know, I never seen personally of your beloved father. But when I read your magazine, Steve Porter and magazine, Divine Magazine, I feel the presence of God. When I started reading the history of your church, my tears started also falling from my eyes. I felt very different. I feel the presence of God. The anointing power of the Lord to your beloved father from the Philippines going here to America. And I believe that your father is really a man of God. And he is a prophet of a nation. Prophet of a nation. Kailangan ng nation may propeta. Dahil the prophet that will not serve God shall perish. Ang nation na hindi naglilingkod sa Diyos at without the prophet, mawasak, perishing. Napakaswerte po natin, Diyos mo ko said, in the Philippines, bakit? Dito po hinirang inanak yung tao at propeta ng Diyos. Out there, Beloved Evangelist Almeida. Imagine, binasa niya lang yung reporter, naramdaman niyang kapangyarihan, anointing power of God. Sabi niya, this man is really a man of God. Because the anointing power of the Lord, even in the magazine is here. I feel the presence of the Lord, really the man of God. Your father is really a prophet of the nation. Hindi yan na nakita mo na pastor natin. Sabi niya, napakaswerte kayong pamilya. Bakit? You belong to the Church of the Living God. Nabilong ka sa, Diyos mo ko said, you are so blessed. Bakit? Our church is really the Church of the Living God. Kaya masabi, maging kontento ka sa buhay mo na. The state of being happy and satisfied. Wala ka nang hanapin pang iba. Yung mga testimony niyo, tumutulo ang luha ko habang pinapakinggan ko. Grabe. Sabi ko, walang sapat na salita. Nung mapaabot natin sa Diyos, hindi tayo maglingkod sa Panginoon. For the miracles happen in our life. The changes of our life. The miracles, the blessing that are given to us. Sapat na tayo maging kontento sa ating paglingkod sa Diyos. That really our God is real at we are the Church of the Living God.
And we're now ready for the rapture. Ay ating hinihintay, mga minamahal. Wala tayong hinihintay dito sa lupa. There is only one hope that we're hoping and waited. That blessed hope, the appearing of our great God and Savior in this cross, this in the ear. Anytime now, babalik ang ating mahal na Panginoon. Isa lang po ang ating mapalad na pag-asa. We have only one hope, that blessed hope, the appearing of our great God and Savior Jesus Christ in the ear during the rapture time. When the rapture takes place, so we shall hear the last sound of the trumpet will sound with the shout of the archangel. Layo nga mga handa, mga banal, pinagbabanal ng Diyos. Mga tunay Kristyano, naging kontento sa buhay natin, sapat na kaligtasan. Pinupuri natin araw-gabi, sumasamba po tayo. Nagpakabanal tayo, nagbibigay tayo sa gawain ng Diyos. Tayo mga Kristyanong tunay, handa na sa magbalik ng ating manapay. Ready for the rapture. Ang mga bagay sa lupa ang natin madala. Ngunit may pangako ang Diyos. Before He came, papalain tayo sa lupa. Grant our desire. Pangako ng Diyos yan. I will bless you before I came. I will bless you. Before siya babalik pagpalain, ipatagamdam sa atin. Ipadamas sa atin yung mga grasya at pagpapala. Basta maging tapat ka lang sa paglingkod ng Panginoon. No matter what you are, stand of your life, basta importante, ginagawa mong kalooban ng Diyos. What is money? You have to give to the Lord. You have to help the church. Bigay mo. Dahil pag namatay ka, hindi mo madala sa impyerno yan. Hindi mo rin madala sa libigan. Lalo sa langit, hindi mo madala. Hindi kailangan niyo yung kwarta sa langit. Dahil yung langit, puno winto yan. Amen? 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 Kaya sabi ko, what I am living for on this earth. Ano bang ating buhay dito sa lupa? Ano bang ating pinagbuhap kabuhayan dito sa lupa? Wala. What I am living for here in the earth, just to serve the Lord. Paglingkuran natin Panginoon, habang hinintay natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Sa Biblia, be content what you have. Pag-ibasa sa Ecclesiastes, chapter 9, verses 18 up to 20. Ano sabi ni King Solomon? Si King Solomon, he is the richest king throughout the world. Napakayaman nga hari sa buong daigdig. Yung templo, ginto, bulawan, talat, terribly. Ngunit bakit yumaman si Solomon? Hindi si Solomon humingi ng kayamanan. Nanalangin siya, hindi siya humingi ng kayamanan sa Diyos. Hindi siya humingi ng ginto, hindi siya humingi ng pera sa Panginoon. Anong hiningi ni Solomon? Lord, ang aking hingiin sa iyo, karunungan, kaalaman, upang ako maging matatag, how to rule this people, Israel. Nung tinugon siya ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Panginoon, Solomon, hindi mo hiningi ang isang bagay, ibigay ko sa iyo. Hindi mo hingi yung kayamanan, hindi mo hingi yung pera. To become rich, I will give you the money so that you become rich. Kaya pag-unahin mo palagi sa prayer mo, Lord, puro material na lang hinihingi mo, puro pira. Hindi lalo ka hindi bigyan ng Diyos. Dahil bakit? Pag marami kang pira, baka maging selfish ka. Alam mo selfish? Dalo. Kasi marami ka nang bibilangin, hindi mo na may isa-isa yan. Kaya sabi niya, mas maganda maging utinto kasi natanggap mo na lang. Amen? Para mabilang mo agad yung para sa Diyos. Si Solomon hindi hiningi. Iba yung Panginoon, baliktad. Pag hingin mo yung kwarta, bigyan ka ng palaka. Kung hingin mo yung karunungan, bigyan ka ng pera. Maging matatag ka. May mga Kristyano, pag walang pera, walang pampapala, buridong ulo, hindi na magsamba. Mumurahin pang Panginoon. Ano ba klaseng buhay? Sabi ng mga preacher, pagpalain ako, wala namang pagpapala. Wala namang pamasahe. Magpasalamat ka pag wala ka pamasahe. Bakit? Ma-exercise mo yung faith mo. Ma-exercise mo yung faith mo, TL.
Dalawa yon. At ma-exercise mo yung faith mo. Dalawang ma-exercise mo. Ma-exercise mo yung tiil mo at ma-exercise mo yung panampalataya mo. Amen. Kung di mo kaya sumakay sa jeep, hindi ka magplite, exercise your faith. To walking from your home, going to the church. Baka maya, paglakad-lakad mo dyan kanta ka ng Sons of God, Mass Forward. Bakit hindi mo alam, masipa ka milyon. Bakit? Nakita ng Diyos Nagtitiis ka dahil ayaw mo mag-absent. Kung kaya mo naman ba, ano ang inmurural? Diyan gabay. Diyan lang sa unahan. Saan ba na? Sa unahan lang. Saan na unahan? Sa Jesus Miracle Crusade. Pasensya ka na kung doktor. Wala akong pera. Kaya ako sinabi ko sa unahan lang. Ganun ba? Sige. May ngunong doktor, okay lang. Panahog na. Okay lang. Basta nakasakay ka na. Amen ba? Di, papanahogin ka, panahog. Ilakad ka naman. May mag-jeep. Pangulungin mo na. Saan ka? Diyan lang. Saan? Diyos mo kusid. Ticket. Wala ko pira. Baka hipuin ng Panginoon Konduktor. Sige, okay lang. Praise the Lord. May faith na gamit mo. Ganon po ang buhay Kristiyano. The just shall live by faith. Ang mga matuwid na nabubuhay sa panampalataya. Dahil mayroon tayong inihintay na hindi dapat hintayin natin na hindi na po magtagal yung pagbalik ng Diyos. Hindi bali mapahiya ka sa mundo, huwag ka lang mapahiya sa Diyos. Sandali lang mag-testify ako sa inyo. Noong ako'y bago pang Kristiyano sa Manila, wala akong trabaho, by faith ako. Nakitira lang ako sa mga sikan kasing kung sinagbunga sa akin, wala akong trabaho. Pero wala akong absent. Santa Cruz, Manila, napakalayo ng Nubalitsis. Sakay ako sa Diocese Station, sakay ako sa mga minibus. Pag-upo ko, nalangin ako. Lord, pagpalain mo ako. Sa araw na to, makatalo ako, hindi ako masingil ng konduktor. Gawin mo ka-invisible, hipuin mo puso niya. Hallelujah, pasalot, so nalangin mo na pastor. Pag ganon ko, pagdilat ko, yung konduktor sa harapan ko, nagaganon. Ano yung prayer mo, Brad? Sabi ko, hipuin ng konduktor, hindi ako singilin. Sabi ng konduktor, malakas yung prayer mo, hinipo nga ako. Ano ka ba? Sabi ko, member ng Diyos mo kusid. Napaiyak yung driver. Yung katabi ko, umiiyak din. Bakit ka umiiyak, sir? Narinig yung prayer mo. Wala ka pala pira? Walang-wala. Gumanon. Sa may dukot sa bulsa. Sabi niya, sa'yo na lang. Binigyan ako ng 500. Imagine, binigyan pa ko 500, wala pa ko plate Pagamitin mo yung panampalataya mo. Sabi ko, Lord, buhay kang Diyos. Nang binigay akin yung 500, napuspos ako. Bakit, Brad? Maskityan mo? Hindi. Napatunayan ko na buhay ang Diyos ko kasi binigyan mo ko ng pera. Kaya umiyak ako sa galak, pasalamat ako sabihin, niya ganun ba? Buhay na buhay pala ang Diyos niyo. Kaya pala siya, saksi ng Jehovah. Imagine. Saksi ng Jehovah, ginamit ng Panginoon natin buhay ng Diyos. Pangirihan. Sabi niya, totoo Diyos mo kasi si Almeida, grabing power yan. Nag-testify pa ko sa kanya. Pagbaba ko sa gate, sa Jubalices, gawain. Ituwang-tuwa ako, Lord, salamat. Grabe po. Pagpasok ko sa sambahan, tama-tama, suli na, Lord, ako dito. Grabe, pasalamat ko. Grabe, puspos ko ulit. Sabi ng kapatid ng Galamri, Batangas, mga opinion family, inutusan yung anak niya, bigyan mo si Kuya Andy mo ng 500. Pag ganun ko, Kuya, bigay ng mama. Ano yan? Pang-snack mo. Lalo ako napupuspos na. 1,000 na ipira ko. Grabe ang Panginoon. Na-experience ko yan, mga minimal. Kaya bakit po? Kami na yung manggagawa, hindi kami manatili dito tatayo. Sa kahabagan sin namin experience yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi basta-basta maging manggagawa, maging urgent pleasure, atasan ka ng Diyos sa iyong gawain sa ating bilang preparation the Lord.
dumaan kami ng grabing pagsubok, kahirapan sa buhay. Kailanman napatunayan namin, hindi kami nag-give up. Sa ministry na kami, napatunayan ko, wala kami makain. Nag-rake kami ng hunasan. Maliit na limasag. Mga sil na puti, kinakain namin. Irigisyon. Mga kangkong tumutubo dyan. Sa Negros, naranasan ko. Pati udlot, talbos ng kamuting kahoy, inagataan ko yun. Hindi ko alam kung anong sa Iloilo walang pako. Ang alam ko sa Iloilo yung pako ito. Pagdating ko sa ibang lugar, Brad, kumakain ka ng pako. Sabi ko, hindi naman kinakain yung pako. Hindi, pako, yung kumuha siya ng dahon, parang ganito ba? Di ba pako? Sabi ko, hindi kinakain sa amin yan. Ginadecorate lang sa stage yan. Yan, sarap to. Niluto niya, lagyan ng itlog. Pagkain ko, sabi ko, sarap pala. Sige, manguha ka palagi ng pako. Baka lumaki yung pako natin. Survive. Sabi niya, kumakain ka ng Starlight, Brad. Anong Starlight? Alam ko yung Starlight, bituin yun na nagliliwanag. Eh. Kaya pala yung tawag lang sa Quezon ng Starlight, Sariaya, mami, Sariaya ko na say. Sa Murong, Quezon. Gikan Sariaya, Quezon, ang gawain sa Murong Barangay, lakarin namin na 6 kilometers. Puro bato. Pinakaunang gawain yun doon, assign ako. Ang CR, diretso butas. Ang dingding namin, palwa ng lubilang. Makita ka pa. Pag ganunin mo, survive. Maligo kami, sapa. Sapa ba? May mga bato. Walang banyo dun eh. May puno ang kahoy na malaki. Pag malapit ka na, sigaw ka, may tao ba yan? Pag walang tao, walang sumasagot. Walang tao. Kapre. Maligo kami. No, madubad kami doon. Ligo. Pag may maligo naman na tao, may tao ba yan? May tao! May tao! Huwag muna. Hintayin muna kami magbihis, ka maligo sila. Ganun ang buhay namin noon. Kinakain namin pa ko, ang Starlight. Ang tawag na sa Starlight, ubod ng saging. Ubod ba? Ganun yun. Tapos gisahin sa sardinas, tinapagrabing klami, pawisan kas kakain. Gabi kalami. Pero hindi ako kumakain si Lilo niyan. Kasi ang bugiro ako, tatay ko sundalo, kapitan sa PC, mayam. May grocery, may stray magulang. Wala, hindi ko kain yun eh. O hindi ka ako marunong maglaba. 3 yung bandira namin, mid namin 4 eh. May taga-silig, may taga-walis, may taga-luto, may taga-laba. Wala eh. Pagdating ko naging Kristiyano ako, lahat ako. Ganun po ang buhay ng Kristiyano. Maging kontento ka sa lahat ng bagay sa buhay mo. Dahil plano po ng Diyos yan. Hanggang dumating ang buhay, nagtiis kami, nagtiis. Ngayon po, grabe ng pagpapala. Amen. Kaya bakit maging kontento po tayo? Pag-ibasa mo na, Brad. Para makatulong na yung Bible reader. Ecclesiastes chapter 5. 5 ba yun? Verse 18 up to 20. Ecclesiastes, Kapitulo 5, 5. versikulo 18 hangtod 20. 18 hangtod sa 20. Narito na aking nakita na mabuti at ukol isa ang kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa na kanyang ginawa ilalim ng araw. Lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay na binigay sa kanya ng Diyos sapagkat ito'y kanyang bahagi. Bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak ang kanyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos. Sapagkat hindi niya aalalahaning lubha ng mga karawan ng kanyang buhay sapagkat hinasagot siya ng Diyos sa kagalakan ng kanyang puso. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lahat ng pagkapala pala na kinakain natin, bunga nating labor sa ilalim ng araw,
yan po ay nagmumula sa Diyos. Which God given him for this his portion. Binigay po ng Diyos yan dahil para sa atin po yon. Amen? Ngunit, sabi ni Solomon naman, nakita kong lahat ng bagay na gusto ko kainin, lahat sa akin na. Ngunit nakita kong lahat ng bagay, kasi masapasayo pang lahat ng bagay. Nakita ko lahat yan, mahulog lamang sa wala. So, ang ibig sabihin, yung tao, wala madala ng bagay sa lupa sa kalangitan. Amen? Pero habang nandito tayo sa lupa, nag-i-enjoy tayo ng pagpapala, galing po sa Diyos yan. So ano natangkiling natanggap po natin ngayon sa ating buhay sa lupa, mag-enjoy tayo, pasalamatan, ngunit huwag nating kalimutan na bigyan natin ng bahin ang ating Diyos. Amen? Amen? Dahil sa amin Solomon, nakita ko lahat ng bagay ginugusto ko, binigay sa akin lahat. Lahat ng klaseng bino, lahat ng klaseng wine, lahat ng klaseng babae, binigay sa akin. Lahat na! I enjoy everything this earth. But sa kaululihan, nakita ni Solomon, sabi niya, kahit nakita ko ang lahat ng bagay ay bali, way pulos. It's only vanity and baptism of spirit. Why good? Only kuno ang ating madala sa langit, yung ating nagawa sa harapan ng ating malamig. Kaya mamilang ating nagawa. Ano bang ating nagawa sa Diyos? Sambahin mo ang Panginoon. Ang pagsamba sa Diyos, hindi lamang sa bahay-sambahan. Pati sa ating tahanan, masamba natin ang Diyos. By means sa pagpupuri, pagdaig sa Diyos, masimba natin ang Panginoon. Pero kailangan dumalo ka sa gawain. Dahil sa Biblia, you have to go to the house of God. Lumunta ka sa bahay ng Diyos upang siya'y sambahin. In His sanctuary, the house of God, pumunta ka doon upang sambahin mo ang Diyos. Hindi po sapat yung sasamba ka araw lang ng linggo, mga minamahal. Maraming Kristiyano, mga Sunday Christian lang. Pasensya na kamo. Matamaan na kamo hindi, sabihin ko na. Amen? Dapat malaman nyo at matamaan kayo. Well, para matuto tayo magpasalamat sa Diyos. Ang Panginoon, mayroon tayong covenant. Alam mong covenant, may agreement tayo sa Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng buhay, pinagpapala ka sa lupa, dapat sambahin mo ang Panginoon. Linikha tayo ng Panginoon pang sumamba sa Kanya. Men and women ought to worship the Lord. Kinakailangan, ought to worship the Lord. Sumamba sa Panginoon. Binigyan ka na ng papala, grabing portion ng buhay mo, kailangan sambahin mo ang Diyos. Sambahin mo siya Wednesday, Friday, Sunday, kung anong gawain mayroon tayo doon, sumamba ka sa Diyos. Dahil hindi po natin mabayaran ang buhay na walang gan na ating natanggap na gumula sa Diyos. Yung buhay natin, yung nagtatamasa tayo ng grabe yung pagpapala, kalusugan ng katawan, binigyan tayo ng payapang puso't isipan, matatag na panampalataya, binigyan tayo ng magarang buhay ngayon, mga may sasakyan, na labing pagpapala, pinauswag nyo sa ating negosyo, kulang pa ating buhay, ibigay natin sa Diyos, ibayad, mga minamahal. Kung hindi na kailangan nyo ng bayad materially, ang gusto ng Diyos buong buhay natin, sambahin po natin siya habang tayo may hininga, habang tayo may buhay, habang tayo may lakas, habang tayo may kapangyarihan pa na magpuri sa Diyos, sambahin natin ang Panginoon. Meron pa tayong sapat magpalakpak po tayo sa Diyos. Kung makasigaw pa tayo ng malakas, sumigaw tayo ng malakas sa Diyos. May boses ka pa, isinggit mo. Yan po ang gusto ng Panginoon. Pag wala ka ng boses, paano ka makasigaw? Hindi ka na makapalagpak. Hirap na hirap ka na. Hindi ka na makalakad, baka kaya makapunta sa gawain. Gusto-gusto mong gawain. Para may kapatiran sa General City, nung malakas pa siya, hindi dumadalo. Pag malasing siya, nanonood ng TV program natin, paglasing. Pero kung hindi nakainom, ayaw dumalo. Baliktad. Sabi ng wife niya, Brad, hindi ko maintindihan yung husband ko. Pag hindi nakainom, ayaw dumalo. Hindi nagpupuri. Pero pag nakainom, lasing, manood ng TV program, nagpupuri. Ano ba yan, Brad? Sa Diyos o sa demonyo? Sabi ko, Amot, anong tingin mo sa kanya? Tao pa o demonyo? Namurag tao pa man, kung wala may sungay.
Anong nangyari? Turungin ko, pray, brad. Anong gusto mong prayer gawin natin? Mamatay? Mabuhay? Magbago? Ano ba? Bahala ng Panginoon, brad. So, ipag-pray natin. Nga ang Diyos magbagay ng pamaraanan. Lord, ikaw na bahala sa aming kapatid. Anong nangyari? After 1 month, tinugunan siya panalangin. Na-stroke. Na-stroke! Nung na-stroke, grabe na. Kasi iyak-iyak na. Asawa, Brad, paprayin ko, Brad, hindi maghihinga akong ba, Mister. Sabi ko, di ba sabi mo ipag-pray natin? Ayun, dumating na yung palo. Ipag-pray pa natin, mabuhayan, mamumblima ka pa. Sige lang, mabuhay lang, Brad. Kawawa naman siya. Sige, ipag-pray natin, mabuhay. Lord, mahawa ka pagaling mo yung system. After 5 minutes, nag-text, Brad, salamat, nakahinga ng mister ko. Nakahinga, pero paralyzed na. So, nag-paralyze, naghako, naiyak, nag-usap kami. Sabi ko, ngayon ka pa nanako na hindi ka na makalakad. Nung malakas ka, anong sabi mo? Mag-basketball lang ko, Brad. Mag-basketball pa ko. Mag-inong anay ko. Oh, iyak na. Binibyo ko siya. Sabi ko, ngayon ka na. Gabi iyak. Sige lang, nangako. Eh sabi ko, itong tao talaga matigas sa ulo. Nung maganda pang katawan, wala pakialam sa Panginoon. Nung na-stroke na, saka pa uminit. Kada gawain, pagpasok ko ng sakit, pupuspos na. Sabi ng puspos niya, sabi ko, karoon pa na puspos, tabingi na. Nung kompleto, wala. Ganun lang. Diniksan pa ko. Sabi niya, Brad, sa Moranto, dali matapos sa gawin, dito matagal. Bugiro, niksan pa ko. Dinimpyo ko. Di ko meron dito nag-tikstik sa akin. Kala mo, marunong pa, parang sobra pa sa magagawa, parang wala kami alam. Di, nung naglihas na lumapit, sabi sa akin, Brad, patawarin mo ko, Brad. Ako nag-tiks. Ayun ang pag-ingay yan. Huwag mo kuribikon sa pagpito, ha? Sabi, naghangyo pa. Sabi ko, pag-utro, Brad, kaya kung di ka mag-utro, delikado ka. Yun, na-stroke. Di ngayon, nung na-stroke na, mainit na, wala na absent. Merkulis, Biyernes, Domingo, grabe, sige simba. Pagsagit pa lang, puspus. Grabe na. Kung nang wala pa ma-stroke, usunod simbahan. Sabi ng wali, kitaas, haba mo. Puro pang komentaryo. Pero nang stroke na, wala na. Konting istorya lang, hilak, paglapis sulpito. Wala pa mali yan, siyak na. Pero ngayon, kinahabagan ng Diyos. Kasi ang Panginoon maawain. Maawain ang Panginoon. Ngayon, gumaling na siya. Dandahan gumaling. Nung gumaling na dandahan ngayon, sandi lang dumadalo. Grabe ng tao to. Hindi maintindihan. Mas maganda pala palagi may palo. Mas palagi may sakit para lalo mag-iyak, magmakaawa ba? Kaya wala na makain, grabe iyak yan. Kung wala ng mga grabing problema, grabe iyak yan. May sakit, grabe iyak. Pero pag walang problema, ano mag-iyak man ko ba na way problema ko? Ano mga muyo wala man ko problema? Wala man ko problema. Sobra pagkaon sa balay. Amen? Marami akong pera, bakit ako iyak? Yan ang Kristiyano minsan, may katigasan ng ulo. Huwag natin hintayin na mapuno ang Diyos sa atin. Alam mo, ang pag-ibig ng Diyos, mayroon din hangganan yan. Sabi ng Romans chapter 11, verse 22, beware the goodness and severity of God. Mag-ingat po tayo sa kabagsikan at sa kabutihan ng Diyos. Mabagsik ang Diyos sa mga taong lumalayo at sumukumukontra sa kanyang kalooban. Ngunit ang Diyos mabait sa taong nagpatuloy gumagawa ng mabuti para sa Kanya. Pakibasa, Brad. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Romans 11 versikulo 22, tignan mo ang mga kabaitan at ang kabagsikan ng Diyos sa mga nahuhulog ay kabagsikan, ngunit sa iyo ay ang kabaitan ng Diyos kung mananatili ka sa kanyang kabaitan. Kung hindi, ikaw man ay puputulin. Praise the Lord. Papalakpakan po natin Diyos. Tamo?
Mag-ingat sa kabutihan at sa kabagsikan ng Diyos. Sa mga tumatalikod, lumalayo ay kabagsikan. Ngunit sa nagapatuloy gumawa ng mabuti para sa Diyos, kabutihan ang kilang matanggap palagi. Kung hindi man gani, otherwise, hindi ka sumunod sa Diyos, you shall be cut off. Putulin ka ng Panginoon sa kanyang sarili. Otherwise, thou shalt be cut off. Pag i-cut off ka na ng Panginoon, putlon ka na ng Panginoon, yung sanga na maputol sa puno, malaya. Otherwise, thou shalt be cut off. Pag putulin ka ng Panginoon sa Kanya, wala ka ng relasyon sa Diyos, putol ng relasyon sa Panginoon, kawawa ka na. Kaya maraming Kristiyano dito tumalikod, nagrebelde sila, kawawa ang kalagayan nila. Sa nagpapatuloy, but to worthy goodness if thou continue in His goodness. Para sa iyo, kabutihan kung ikaw nagpapatuloy gumagawa ng mabuti para sa Diyos. Anong piliin nyo? Patuloy ka mo gumawa ng mabuti sa Diyos para kabutihan ng Diyos patanggap nyo o mong papalayo ka sa Panginoon upang kabagsikan ang iyong matanggapin. Ha? Kaya mga minamahal, ang paglingkod sa Diyos, isipin mo palagi, sapat na sayo sa atin ang kaligtasan na tinatanggap. Contentment, the state of being happy and satisfied. Kailangan palagi kang happy and satisfied. Satisfied ka na sa buhay mo. Huwag kang magreklamo. May mga Kristiyano, reklamador eh. Puro reklamo. Nung walang kwarta, reklamo. Nang pinagpapala, reklamo gyapon. Tamad pa magpuri. Amen? Gamitin natin yung utak natin, mga minamahal. Sabi niya, walk in wisdom. Lumakad ka na mayroong karunungan. Pinagpapala ka ng Diyos, pinapakain ka, grabe. Mahiya ka, hindi mo sambahin ang Diyos at daygon. Noon walang-wala ka, grabe. Pinagpala, walang-wala ka, inabsorb ka ng Panginoon, pinagpapala ka, tapos kayo patamad-tamad ka magpuri, patamad-tamad ka magsamba. Ano bang naisip mo? Amen? Ganun lang kasimple, logically lang, logic lang. Alam ba ibig sabihin ng logic? Correct thinking. May tamang pag-iisip ka. Wala ka na dapat hanapin pang iba. Basta isipin mo, maging happy at satisfied ka. Bakit? Natanggap mo na ang buong kaligtasan. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kailangan malakas ka mag-praise the Lord. Kahit gutom ka na, malakas ka pa rin mag-praise the Lord. Mga gutom, mag-single praise the Lord. Yung mga busog, lalo malakas mag-praise the Lord yan. Oh, wala palang gutom eh. Kaya dagdagan pa natin yung ating kuwali. Kasi mga busog pa eh. Sabi ni Beloved Pat si Rudy, wala ko masulti si mo Beloved Uping, alas 8 pa lang sugod sa gawain. Mumantalas 12 lang. Kaya sabi ko, anong oras magsugod? Last 9:30, sugod na. Kaya sabi niya, pag lumampas dito, may bayad. Walang problema lumampas. Para matapos na alas 7, okay lang. Wala problema yung bayad. Maraming financier natin dito. Mayaman si Papa. Maraming pinagpapala. Ano kung bisabuti pala si sa gabi, kaya bayaran yan. Amen ba? Amen. Kahit malamig na yung pagkain niya, kakainin pa rin yan pag gutom na. Wala problema malamig ng pagkain, basta may pagkain. Isa't sabi mo, maging kontento ka eh. Maya mulit nga, hindi tayo makakain, okay lang yapon. Malipong ka sa daan, okay lang magyapon. Basta importante, busog na busog ka sa presensya ng Panginoon. Eh sabi, be content, kontento ka na. Malipong ka, kontento magyapon. Amen? Magutom ka, kontento magyapon. Wala problema, bakit? Sapat ng kaligtasan natin. Din ang buhay natin dito, spiritual. Hindi po sa physical, hindi po sa karnal, kundi spiritual ito. Spiritual ang buhay natin. Yung ating katawan, palagi lang din pinapakain yan eh. Palagi lang palagi. Kaya sabi ko kahapon, pagdating namin doon, nanggaling kami sa CDO, dalawang kapatiran birthday. Dalawang kapatiran, may birthday. Sabi Dope, mamaya mga alas 12. Bernard ba? Manangalian ka sa bahay. Sabi ko, oh sige, okay. God bless the Lord. Sir. Nung paalis na kami,
May nag-text naman, te, daan muna kayo dito sa bahay kasi birthday ng apo ko. Pakainin kami. Kung saan kami pupunta nito? Ang ginawa namin, hinati namin yung mga worker. Yung naiwan sa Pasul House, pinasakay ko sa Bungo. Kubihis na kami, punta na kayo, alas 12 na. Nakariday ng lamisa. Ah, luksuhan nung... Dala ng 20 ka bangko. Halito, tawagang, siraan na sila. Andyan na ba? Kanina pa naghanda. Okay, naghanda na. Pagdating, kaon. Kami naman, dumaan kami doon. Pagdating namin, sabi ng kapatiran, marami na ba kami? Marami na ba kami? Ay, di, sandali lang ha. Magluto muna kami. Magdagdag kami luto. Dagdag sa luto ulit. Luto. Pagdating namin, tama-tama na to. Sus, sobra-sobra yung pagkain, ipabaonan pa kami. Pagdating dito, nako, nagpa-blessing pa si Badir Professor ng Bikiri. Ang daming tinapay. Kumatay, hindi maghuyos siyang kuni. Makahiblad ni. Grabe. Sabi ng mga worker, hindi na makaya kuya. Uy, ang dami pang tinapay. 4 na nakuhain ko. Terrible pagkapala. Pagdating dito, sabi ng Presidente, sabi daw pe, nasotso pa man magsitap dito sa pastoral, manyapo ta. Sabi ko ba kung matagkaon, manyapo na? Mamatay ta na eh. Tama. Mamatay na ta sa kagbusog, hindi mamatay sa gutom. Ibig sabihin, grabe ang Diyos magbigay ng pagpapala. Sobra-sobra ang pagpapala. Noon yung problema natin, mamatay tayo sa gutom. Mapas ba tayo sa gutom ngayon, mamatay tayo sa busog. Grabe yung Panginoon magbigay ng pagpapala. Hindi basta-basta. Amen? Kung mamaya na, mag-sit up po na para maburn-burn yung mga pots. Nagpuri muna kami sa kwarto namin. So, pagkatapos, dumating hapunan, pagdating ng hapunan, karne, bagay, high blood. Wala eh. Kunti lang higop. Di nabuntag, sabi ko, fasting tayo. Di walang nanawag eh. Pabili ako tinapay, kape doon. Kape-kape lang muna. Sus, maya-maya, miss. Fasting na tayo, may nanuktok. Kuya, sus, bit-bit yung grabing dalawang container ng kanin. Sabi ko, ano ba yan? Sino magkain yan? Pag-sikat ko, kain na naman. Oh. Sobra-sobra nga pagpapala. Sabi ko dyan kung hindi talaga mag-dito. Ewan ko lang. May ngon sila, pasting-pasting. Kisa may magpasting ka ron. Sa sikadlo ka, 10 ka magkaon. Grabe pagpapala. May magpasting anak. Amen? Na ginapakita lamang ng Panginoon. Pag inuna mo sa sinunod, grabe yung pagpapala. Kaya dapat maging kontito ka. Sabi dito, basahin natin, katapusan lang, kay gabi na eh. Pag-ibasa, beloved, mga Bible reader na to. 1 Timothy chapter 6. 6 up to 8. Then Hebrews chapter 13 verse 5. Una Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 8. Ngunit kung tayo ay may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Amen. Diretso. Diretso pa. Datapuat ang mga yumaman. Nagsisipag nasang yumaman ay nangahulog sa tukso Amen. at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang nalulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig ng sasalapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili sa maraming mga kalumbayan. Datapat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Amen. At sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, pagtitiis, kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikibaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan. Amen. Na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag
sa harapan ng maraming mga saksi. Palakpakan po natin, Diyos. Yan pong dapat gawin natin. Ngayon, pinagpapala na po tayo. Sobrang pagpapala. Sobrang pagkain, sobrang tahanan, sobrang sasakyan, sobrang kayamanan, sobra na. Sa Biblia, maging kontento tayo sa lahat ng bagay na yan. Huwag natin ibigin, mahalin ng lumusan yung mga material na bagay. Kundi anong gawin natin? Sa 11. Dito lang. Ako na. But thou, O man of God, flee these things. Ayun mga katao ng Panginoon, layuan nyo daw yung mga bagay na yan, pagmamahal, pag-ibig sa salapi. Kundi follow after righteousness. Kundi sumunod tayo sa katwiran, kabanalan, panampalataya, pag-ibig, mapagpapasinsya, at mapagpahinuhon. Yun po ang dapat gawin natin. Fight a good fight of faith. Ipaglaban tayo sa mabuting paglaban nating panampalataya. Manangan tayo sa buhay na walang gan sa langit. Nga dyan tayo tinawag ng Panginoon at tayo pong magsabi, magbantala ng mabuting pagmantala sa gitna ng mga taong mga saksi. Patunayan natin sila ng Diyos natin buhay at nagbigay ng pagpapala. Fight a good fight of faith. Paglaban mo ng buting paglaban. Huwag ka mabiyag ng kaaway, mabiyag ng Satanas. Maraming tao nang lilingla. Sa libutan, sirain yung panampalataya. Tumayo ka. Fight a good fight of faith. Lay hold on eternal life. Panghawakan mo yung buhay na walang God diyan sa atin. Ano ating tinatanggap ngayon? Maging kontento tayo. Sapat na. Pinagpala ka sa material pinansyal para ano? Your purpose, your main purpose, to give your tithes and offering to the church. To heal the church. To build the church. To preach the gospel. Pang marami tayong maabot na ebanghelyo. Tulungan natin mga gawain ng Diyos. Dahil itong gawain na ito, dito tayo iligtas ng Panginoon. Dito tayo isilong sa masamain ng ating Panginoon. Upang pagbalik ng Diyos sa rapture, madala tayo lahat. Nakita ng Panginoon na tayo po'y nagmahalan, sumusunod sa katwiran, sa pagtuo, panampalataya, pag-ibig, pagpaubos, Hallelujah! Kaya mga minawal, huwag mo titingnan yung kahirapan. Titingnan mo yung mga pagpapala. Yung langit, buhay na walang gan. Lay hold on eternal life. Pangawakan mo yung buhay na walang gan. Fight the good fight of faith. Isinggit mo. Sikapin mo sa araw na ma-revive ka, mapuspos ka ng malang espiritu. Buga kasing-kasing. Buga, isinggit mo. Be strong to the purpose mind. The Lord will give strength to His people. Ating anibersaryo ngayon, pagpasalamat sa Diyos. Galing sa puso mo, sabihin mo, Lord, salamat! Salamat sa kaluwasan! Ginabato na. Hallelujah! Dati ako ay para bang nag-iisa. Kahit mayroon pa mga kasama, ngayon naman ang dami na kay tagal. Hanggang kailan ba hihintayin? Singgit mo! Sa aking puso sana na'y lumaki.
umabot. Mabati ang presensya. Mapuspos ka na ba Espiritu? Maribayin ka, mapundindog ka. Sa akin, Jesus. oh Jesus, ikaw lang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ikaw ay nalalaman ko na. Sa iyo Ako may halaga. Singgit, hallelujah. salamat Singgit, na hallelujah. kilala kita. Pagpapalaman, oh Jesus. Hallelujah. Ikaw lang nagbigay ng pansin. Ang tanging Nagmahal sa akin. Sagot sa aking dalangin. Iba, Jesus. Nalalaman ko na. Sa iyo ako'y may halaga. Salamat na kilala kita. Dahil ka man na Panginoon. Singgit ka na, Jesus. Puri ka man na Panginoon. Dahil ka man na Panginoon. Puri ka. Dahil ka. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Ang winawag. Pwede ka naman, Jesus. Puri ka man na Panginoon. Hallelujah. Mahal sa akin. Sagot sa aking dalangin. Ang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na. Sa iyo ako'y may halaga. Salamat na Kilala kita. Salamat na kilala kita. Singgit, hallelujah. Hallelujah. Singgit, hallelujah. Salamat pala po. Salamat na kilala kita. Ikaw lamang tanging nagmahal sa akin. Ang Diyos lamang tanging nagmahal sa atin. Salamat na kilala po natin siya. Nating sariling tagapagligtas Diyos at hari nating buhay. Kaya pinagpapala po tayo sa lahat ng bagay. Kuntinto na po sa tagaligtasan natin buhay na walang gan. Pamalandungan niyo ang suon ng kabutihan niya sa iyong buhay. Ihapa niyo, ihapa isa-isa ang pagkamaayo sa Diyos, sukad na ilhan mo siya. 25 years, 10 years, 11 years, 19 years ang magawain natin dito sa dako ng Bukidnon Province. Kung isa ka na pabilang at tuig yan, ihapa isa-isa ang pagkamaayo sa Diyos panalangin. Ngayon mong natanggap sa Diyos, umpisa sa araw na hantod giniurasa upang ma-revive, madasig ka. Malaala mong kabutihan ng Panginoon sa buhay. Hindi mo tayo karapat dapat takos apan gihigog bakit at gimahal sa Ginoo. Habang ginapadawat ko mga bisita, mga baguhan, kamudya nga dugay nga igsunan, istoryahan yung Panginoon. Sa inyong kinalalagyan, istoryahan nyo, talk to our dear Jesus. Talk to our dear Jesus, istorya siya. Make a prayer unto God. Kausapin yung Panginoon masinsinan. Ipaalam nyo sa Diyos ang iyong puso para sa Kanya. Habang pinapatanggap po ating mga bisita sa harapan, kayo naman mga mahal na bisita, itaas yung kamay, ipikit yung mata, sunod ka mo sa akong pangamuyo, sunod ka mo. Isulti nyo, Amahan ko sa langit,
Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Ginoo, salamat sa imong pulong na akong dungog kinigurasa. Na nag-abless ako sa labutan, Ginoong Hesus. Ako sa katao nga makasasala. O ikaw namatay alang ka na ako. Ginoo, idawat ko ikaw. Nga akong personal nga magluluwas. Diyos, ug hari sa akong kinabuhi. Luwas ako, Ginoo. Pati tibo kong pamilya. Isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Nga mo nang sinugdanan sa akong pagpangalagat kanimo. Ano akong maging tunay mong anak, nagapanunod sa kinabuhing walay katapusan. Salamat sa mga baguhan ni karon gidala mo malapay na. To the first leading privileged pastor, I pray those for his souls, O God, to please forgive their sins. Write in the book of life, save them, Lord, also the loved ones and their family. And this is the beginning of the relation today to serve you, God, in spirit and truth. Lord, hold them tightly, God, so that they continue serving you with all their heart as they're waiting for the blessing of Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Mga minamahal, salamat sa iyong pagtanggap sa Panginoon. Nagapaghintay kayo ng mahabang oras panahon. Kasi anibersaryo natin kayo medyo mahabang oras. Sa bawat mga ostisyon natin, kung asa ka mo makatambong, mayroon tayong mga ostisyon yan. Sa Maramag, nandiyan lang po sa may Bayabason. Sa Valencia, sa Dako ng Batangan. Sa Balay-Balay, sa may Kalasungay. O sa Lawagan po, highway po yan. May mga gawain kita da, may mga magagawa tayo na assign yan. Patuloy ka mo, mga minal, kung naasa ka mo na designate nga bawat mga gawain, tulungan gawain palayong kamo, importante ating kaligtasan. Mamaya po, may 4 na reglamentong kaligtasan. Una, pagtuo. Una-una, pagtuo. Ikadua, paginulsol. At pangatlo, bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Parang pasaylyo sala. Ang 4, padawat ninyong gasa sa Balang Espiritu. Pero nga tan about ismal type niya da, may mga robe kitang ilisan. Hindi na mabasa yung mga sanina. Pero unya, mukhaon sa kita. After ating pagkain, so pwede kayo magpabautismo. Amen? So tanang kita manalangin mga minamahal yung kamay sa itong pailaglat. Hallelujah! Pasalamatan namin ng Diyos na human karoon ito ni Marcelio. Pasalamatan ta, Panginoon. Ang kununtang kinagumpay kadaugan sa ating kinabuhi. Hallelujah. Ang iyong ta, Panginoon. Yes, nakilan Diyos sa malas Panginoon sa Panginoon. So dalangin yung propeta may malapastor. Panginoon sa aras tutas puso. Nagpupuri pasalamat. So tagumpay yung gawain sa araw. Tumanapay ng mga sama-sama. Mga kaustisyon. Dinis na ako. Kabatiran sa ako na mukid doon sa pagpasalamat. Tamo kanimusin mong kaayos na muna yan. Ito karoon ginuptan mo kami bilang itong namilabayan. Ito karoon rasa. Panginoon, ibubong kapangyarihan mo sa mga kaligitan. Pagpalain mo kami lahat malapay sa matinapin sa labaga. Diyos, pitigli karamdaman pagalingin mo. So marama problema sa mga maagi pangawak ang gunitan. Mga malusog. Mga mainiton sa maglingkod sa iyo. May kalakasan, mga pangyarihan, malapay, mga tapat sa iyo, mga lagad, may kontito siya kinabuhi, malapay noon. Ganon tayo sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Ipandong ka mo sa ulo nyo, maminalipato natin. Lahat mo ilihas natin po. With all power and authority, milibyukin mo si hallelujah. Yes, mo pagkapangyarihan mo sa aming kaligitaan, Panginoon, sunalangin, propeta, mga pastor, karon tayo, may mga sagalatihan. Balungan yon. Yes, I burn the power of darkness. Demons and infirmity, sickness and diseases cast out from thy children. The name of Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed. Right of problem, Jesus, vices, bless thy children, right the Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen, Pastor Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin, Diyos, maminamahal. So, dili po natapos ang ating gawain. Kaya hindi lang po, maminamahal, balik sa tuling kuranan. Kung hindi tayo maglangan, mga isuon ko, ating tawagin itong beloved preacher Willie de la Cruz sa iyang closing prayer, maminamahal, para tayo po lukso. Lukso pala tayo. Tumayo muna tayo lahat, maminamahal. Lukso muna tayo para lubusan tayong magutom. Para mamaya, marami tayong makain. Amen? Sige po, malakas. Hello, Pastor Lord! Hello, Pastor Lord! Hello, Pastor Lord! Palakpakan natin, Diyos, mga minamahal. Salamat sa ating malapay na. God bless you po, mga minamahal kong makaigsunan. Salamat, balik po, ating closing prayer. Willie de la Cruz. Personally, Tapos, tumayo tayo. personally, manalangin tayo muna. Personally,
Maraming salamat po Malapinon sa oras na ito. Diyo sa liya sa Malapinon sa Banal Gawain Malapinon. Simula sa MC Joy Prosolim Song hanggang sa oras na ito Malapinon naman damo namin matabis ng presensya o Diyos Malpanginoon sa tagumpay sa gawain Malapinon sa una panalangin sa aming ginagalang Malpastor Willis Real Meda and Time Prophet Labing God Malpanginoon. Ingatan mo rin ang lahat ng kapatiran niyo sa Malpanginoon pawis sa kanyang matahanan. Ilayo mo sila sa masako na briskasya Malpanginoon. Yatid mo Diyos nga maging maayos ka lang buhay sa una panalangin manos pasos pangalan Jesus. Hallelujah.